Magandang araw na muli mga boss. Dito pa rin ako sa PNMS ko na sasakyan ni customer. Kailan niya lang kasi nabili itong sasakyan. Pansinin niyo mga boss itong window handle niya. Pinipihit ko yan. Matigas ibaba itong salamin ng sasakyan niya pag iniikot ko itong window handle niya. Ayan mga boss, kung makikita niyo, ayan yung salamin niya. Matigas siya ibaba. Sabi nga ni customer, baka daw maputol niya itong handle. Kaya nga kung makikita nyo, tinetesting ko yan mga boss. Nararamdaman ko parang magaspang bumaba yung salamin mga boss eh. Kaya check ko maigi yan kung saan pwede panggalingan ng problema. Tinulak ko nga pababa itong salamin, tsaka ako inikot yung handle. Medyo lumambot siya mga boss. Gawin ko naman, tulungan ko itaas itong salamin niya, tsaka ako ikutin yung handle niyan. Kung mapapansin nyo, mabilis din siya itaas. Liliwanagin ko lang mga boss, second hand lang itong sasakyan na nabili ni customer, hindi yan bago. At ang una kong gagawin dito mga boss, tatanggalin ko itong screw na nakalagay dito sa panel niya. Pag okay na, dito naman ako sa handle mga boss, gagamit ka dyan ng manipis na flat screw. May clip dyan mga boss, itulak mo lang yung clip niyan para matanggal mo sa pagkakalak itong window handle. At kung makikita nyo, lumabas na yung clip niyan. O pwede mo na ngayon yan sikwatin para tuluyan mo na yung matanggal. Tapos ito namang handle, hugutin mo na. Alam nyo mga boss, madali lang naman tanggalin itong door frame niya. Nakita nyo naman, tinanggal ko lang itong screw at pati itong window handle. Pwede ko na ngayon hilahin itong door frame niya. Kung mapapansin nyo mga boss, binibigla ako sa paghila yan. Kasi nga, yung clip niyan, kailangan pabigla ang pagtanggal. Siyempre naman mga boss, sasamahan nyo rin yan ng pag-iingat. Huwag naman yung basta-basta nyo nalang babaltakin yan. Siyempre kung saan nakaposisyon yung clip, doon kayo magsisimula. Hindi yung kung saan-saan na lang basta-basta kayo hihila, ay masisira yung frame ng door nyo. Pag okay na mga boss, kung makikita nyo, inangat ko na lang, sabay tinanggal ko na itong frame. Di ba madali lang naman? At dahil nga sa natanggal ko na itong frame mga boss, ito naman plastic cover nya, ililihis ko lang yan. Tingnan nyo kung paano ko siya tinatanggal. Kasi nakadikit yan mga boss eh. Tanggalin nyo lang siya, hilahin nyo lang itong plastic dahan-dahan para hindi mapunit itong plastic nya. At pagkatapos ko malihis yan, gamit ako ng degreaser. I-sprayan ko itong rubber seal ng salamin. Sa ilalim mga boss, pati dito sa ibabaw ng dadaanan ng salamin niya mga boss, i-sprayan ko yan. Ayan makikita nyo yung i-sprayan ko. Kaya ako naman in-sprayan yan mga boss kasi pag inaangat ko itong salamin, ramdam ko yung gaspang or yung ganit pag dumadaan yung salamin dito sa rubber seal. Kaya kung makikita nyo, ayan in-sprayan ko yung dinaraanan mismo ng salamin. At ito na mga boss, kung makikita nyo, sinubok ko na yan. Medyo lumambot ng kaunti itong pagbaba ng salamin niya, pati sa pag-angat medyo lumambot na. Kaya lang may napansin na naman ako na itong dinadaan ng salamin, itong rubber seal, medyo manipis na. Pero dito muna ako mga boss sa mechanism, sprayan ko ng WD-40 yan. Tapos ito namang rubber seal ng salamin mga boss, ayan after ko yan ma-sprayan ng degreaser, ito naman ang isinunod ko, itong penetrating oil. Inisprayan ko na rin yan. Ayan na yung final mga boss. Pero hindi ibig sabihin mga boss na okay na yung pagkakagawa ko dito sa sasakyan ni customer. Hindi pa rin ako dyan satisfied mga boss. Kaya kung makikita nyo, patuloy pa rin yung ginagawa ko. Ito nga mga boss, kung makikita nyo itong window handle ng sasakyan ni customer, ginagalaw ko yan, meron na siyang play. May problema na rin ito kaunti dito sa mechanism eh. Kaya lang, alam naman ni customer na medyo may kaunti akong alam sa pag-repair. Kaya nagtitiwala siya para ipagawa sa akin itong sasakyan. Baka magawan ko ng paraan na hindi na siya magpapalit ng mechanism or hindi na siya babaklasin. Kaya nga kung makikita nyo, ginamitan ko ng mga penetrating oil yan, baka sakali makuha ko doon at lumambot itong pagpihit dito sa window handle. Siyempre, pati itong holder ng window mga boss, lalagyan nyo rin yan ng kaunting grasa para maganda yung pag-angat nitong salamin kapag inikot mo na itong window handle nya. Medyo lumalambot na siya mga boss sa pagpihit, kaya lang ang nararamdaman ko ngayon, pag nangangalahati na yung pagbaba ng salamin mga boss, biglang titigas itong window handle nya sa pag-ikot. Sa nakita ko dito mga boss, ang problema na talaga nito is itong rubber seal dito sa salamin, manipis na. Ayan talaga yung naging problema niya, kaya tumitigas naman ito kapag ibinababa mo itong salamin niya mga boss. Ayun lang naman napansin ko pag ibababa ko na itong salamin niya, pag nangalahati na siya, biglang titigil. Ayan kung papansin nyo, hindi ko may ituloy ibaba. Ayun na ang problema niyan, yung rubber seal dito sa salamin, kailangan na yung palitan. Sabi nga ni customer, kung wala na daw talagang paraan, pwede ko na daw tigilan. So nakapag-isip pa ako ng ibang paraan mga boss, nagmuni-muni ako sandali. Sinik ko pa rin kung ano pang magandang kong gawin para maging banayad sa pagpihit itong window handle ni customer. Tingnan nyo mga boss, uugain ko itong salamin. Meron na siyang play.
Kaya ang nangyayari habang ibinababa ko itong salamin, nawawala yan sa guide, doon nagsisimula yung pagtigas nitong window handle. Gaya nga ng sinabi ko, lumambot nga siya, pero pag nangalahati na yung salamin habang binababa mo, doon naman siya biglang titigas, pipigil siya sa pag-ikot ng window handle niya. Kaya silipin ko itong rubber seal niya mga boss, tignan ko anong magagawa dyan. Kasi sa pagbaba naman ng salamin nagkakaroon ng problema eh. Kakapain ko itong rubber seal niya mga boss, i-check ko yan kung meron pa akong paraan na magagawa. Ito mga boss, kung makikita nyo, hawak ko na itong rubber seal ng salamin ni customer. Ayan, yung hawak-hawak ko. Medyo manipis na nga itong rubber niya. Ito yung guide na dinadaanan ng salamin mga boss. Sa parte dito, manipis na itong goma niya. Kaya ang nangyayari, lulubog yung salamin, mawawala sa alay. Ayun na ang pagsisimula ng pagtigas ng pagbaba ng salamin kapag pinihit mo itong window handle niya. Pag ganyan mga boss, may paraan pa rin ako dyan. Kung paraan sa paraan lang, hindi ko pa gagastusin yung customer. Pinakuha ko siya ng double-sided na tape, yung makapala. Tapos itong guide na kinakapitan ng rubber seal mga boss, nilagyan ko yan ng double-sided na tape, yung makapal. Siyempre naman mga boss, pag nilagay mo itong double-sided na tape, dapat pantay. At dun sa parte na manipis na yung rubber. Para pag inilagay mo na itong rubber seal dito sa guide niya, mawawala na sa pagkalubog itong rubber seal dito sa guide niya dahil nga sa nilagyan mo siya sa likuran ng double-sided na tape. At ito namang rubber seal mga boss, kung makikita nyo, nakaklip naman yan dito sa pinaka-guide ng salamin mo. Kaya hindi rin yan matatanggal itong double-sided na tape. Unang-una yung double-sided na tape, alam nyo naman may pandikit yan. Kaya hindi yan basta-basta matatanggal. At kung makikita nyo mga boss, di ba? Tinetesting ko pa yan. Binababataas ko itong salamin niya. O ayan, kung makikita nyo. Dito pala mga boss, naramdaman ko na pumantay na siya eh. Kaya kung makikita nyo, inikot ko na agad pababa itong window handle niya. Kung makikita nyo, di ba? Malambot na siya ibaba. Wala nang harang. Ang ibig kong sabihin, hindi na siya pigil pag iniikot ko pababa. Kung makikita nyo naman mga boss, nung iniikot ko itong window handle niya, di ba? O simpleng-simple na lang. Hindi na ako nahihirapan. At dahil nga sa okay na yan mga boss, ibabalik ko na itong door frame niya. Alam nyo mga boss, nung ginawa ko itong throttle body niya, hindi ako masyado nahirapan. Pero nung ginawa ko itong matigas na pagbaba dito sa salamin niya, naku po, dyan ako tumagal at nahirapan. At tagal bago ko naisip yung remedyo na gagawin ko, pero kita nyo naman, ang lambot na ngayon, di ba? At dahil sa okay na ito mga boss, ibinalik ko na itong plastic niya. Tapos itong door frame niya mga boss, unahin nyo sa ibabaw, isoksok nyo muna dyan sa ibabaw. Pag nailapat nyo na siya sa pagkakalagay nitong frame dito sa door, yan mga boss, kung mapansin nyo, paluin nyo lang yan. Papasok na yung clip niyan. Siyempre naman yung clip bago mo paluin, dapat nakatapat yun sa butas niya. Masisilip mo naman yan mga boss. At itong screw na niluwagan ko mga boss, hihigpitan ko na rin yan gamit itong Phillips screw ko. At pag okay na yan mga boss, dito naman ako sa window handle niya. Ilalagay ko muna yung clip niyan mga boss. Yung clip kasi niyan mga boss ang naglalak para itong window handle niya wag mabunot. At pag nailagay ko na itong clip, lagay ko na yung plastic washer niyan, tapos itong window handle, itulak nyo lang yan mga boss pag nilagay nyo itong window handle. Biglang tulak lang. Testingin ko ulit yan mga boss, kung makikita nyo, madali ko na lang naiikot itong window handle niya. Kahit sa pababa, madali na rin yan, wala na siyang sabit. Kaya kung ganito yung problema nyo mga boss, pwedeng kayo muna yung tumingin bago nyo ipatingin sa iba, para hindi kayo masyadong magastusan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!